Mga minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo na sa panahon ng Kwaresma sa ating paglalakbay bago natin harapin ang misteryo Pascual, ang pagpapakasakit, ang pagkamatay at ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At dito sa mga pagbasa natin, inihahanda tayo para ating harapin ang mga misteryong ito. Nasa pangatlong linggo na po tayo. Sana yung mga discipline of Lent ay na-observe pa rin po natin at ating pong ginagawa. Ano po yung tatlo na yon? Prayer, fasting, and almsgiving. Ito po yung magpapatatag sa atin at para tayo maging banal sa mga panahong ito ng Kwaresma. Yung pagtalikod sa gawaing masama at sa kasalanan ay patuloy na paanyaya sa atin. Narinig po natin sa ating mga pagbasa ngayon yung patungkol sa tubig. Tubig. Naranasan nyo na bang mauhaw? Ano ba yung pakiramdam ng isang taong nauuhaw? Kapag natutuyo yung ating lalamunan, nandoon yung ating pagkauhaw. At dali-dali pupunta tayo dun sa water dispenser, kukuha tayo ng tubig at iinom tayo. Pero nawawala nga ba talaga yung pagkauhaw? Matapos noon, babalik na naman yung ating paggawa, paghahanap buhay, mauuhaw muli tayo. Subalit tinutukoy ni Jesus yung tubig ng buhay. At sabi ni Jesus, siya yung tubig ng buhay. Hayaan niyo pong palalimin po natin yung ating pagkaunawa patungkol dito sa tubig ng buhay sa pamagitan ng isang salita, yung salitang salok. Pamilyar ba kayo dun sa salitang salok? Siguro hindi ho gaano yung mga kabataan na nandito ngayon. Yun po ay Tagalog na salita, salok, sumasalok. Ngayon na meron na tayong mga MWSS, Manila Water, hindi na natin ganong nagagamit yung salitang salok. Nung panahon din na merong mga poso, hindi na rin salok yung ating ginagamit kung hindi igib, Umigib tayo dun sa lugar na yan. Pero dati-dati, kapag may mga balon, may mga batis, kapag sinasabing kumuha ng tubig, ang binabanggit doon sa isang tao ay salok. Sumalok ka. Ibig sabihin, kumuha ka ng tubig doon sa balon. At makita natin yan, mga kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon. Paano tayo sasalok ng tubig? Sa ating unang pagbasa, narinig natin na yung bayan ng Diyos ay nandoon sa disyerto at sila'y nagrereklamo. Nagrereklamo sila kay Moises sapagkat sila ay nauuhaw. Alam natin yung kwento, na matapos sila ay palayain doon sa pagkakaalipin sa Ehipto, sila ay naglalakbay patungo doon sa lupang pangako, subalit sila'y nauuhaw. At doon sa kanilang pagkauhaw, nagreklamo sila kay Moises. At ang sabi nila kay Moises, dinala mo ba kami dito sa lugar na to para patayin? Nauuhaw kami. Mabuti pa doon sa Ehipto, meron tubig. Mabuti pa doon, paayos ang aming buhay. Pero dito, nauuhaw kami. Mga kapatid, siguro magandang tumigil tayo doon sa sandali, Doon sa sandali na dumadaan na sila sa mga pagsubok ng buhay, nakalimutan na nila yung kamangha-manghang bagay na ginawa sa kanila ng Diyos. Sa sandali na sila ay dumadating na doon sa pagkauhaw, nakalimutan na nila na ang Diyos ay hindi sila pinababayaan. Sa ating unang pagbasa, nagdududa pa nga sila. Ano ang sabi nila? Talaga nga ba na pinapatubayan tayo ng Diyos? Tayo kaya, sa buhay ba natin? Nasasabi din ba natin yun? Sa sandali na tayo rin ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, nakakalimutan na rin ba natin yung mga kamangha-manghang bagay na ginawa sa atin ng Diyos? Kuminsan po ganun, Kapag dumadating na yung problema, kapag dumadating na yung pagkauhaw, kapag dumadating na yung mga sigalot, nandoon na parang nagdududa na tayo at nagtatanong na rin tayo, nasaan ang Diyos? Nasaan siya sa tagpong ito ng aking buhay? Pero ang paanyaya sa atin, sumalok, salukin natin yung kamangha-manghang bagay
na ginawa sa atin ng Diyos. Salukin natin, kunin natin, damihin natin, balikan natin yung mga bagay na ginawa sa atin ng Diyos. At mabatid natin na kahit na doon sa problema, kahit na doon sa sandali na tayo ay tila baga nagdududa, pero ang Diyos hindi pinabayaan ang kanyang mga anak. Binigyan pa rin sila ng tubig. Doon sa disyerto, bumukal ang tubig. At doon ang paanyaya, sumalok doon sa tubig na iyon. Yun po yung una. Pangalawa, sa ating pong ikalawang pagbasa ngayon, narinig naman natin si San Pablo, pinapangaralan yung mga taga-Roma. At ano ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma? Na yung pag-asa, kailanman hindi tayo binibigo. Hindi tayo binibigo ng pag-asa. Bakit? Kasi sa sandali na tayo din ay nawawalan ng pag-asa, tila baga nawawalan din tayo ng tubig, tila baga nawawalan din tayo ng energy, tila baga nawawalan din tayo ng buhay. At ano ang paanyaya sa atin ni San Pablo? Sumalok doon sa pag-asa, sapagkat kailanman hindi tayo binibigo ng pag-asa. At ano ba itong pag-asa na ito? Ito ay si Jesus. Sabi po sa atin ni Pope Francis, makikita natin yung imahe ng pag-asang iyan doon sa krus. Sa krus na si Jesus nagbibigay ng kanyang buhay para sa atin. Doon sa krus nang siniban yung kanyang tagiliran, dugo at tubig ang dumaloy sa kanyang tagiliran. Kaya nga ang paanyaya sa atin, sumalok doon sa tubig na iyon na nagbibigay ng buhay. Yun po yung pangalawa. Sa sandali na tayo ay nawawalan ng pag-asa, sumalok tayo sa pag-asa ng buhay. At ito ay walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Pangatlo at panghuli, narinig natin yung kwento ng babaeng Samaritana doon sa balon. Ito po ay iba't ibang mga pagbasa, no? From the desert to the mountain, to the well, to the pool next week, at saka to the tomb sa ikalimang linggo. Doon marami tayong makikita mga pagninilay. Subalit sinabi doon na si Jesus pumunta doon sa Samaria. Ano ba yung Samaria? Alam po ninyo, yung mapa ng Israel, dati po yan isa lamang na kingdom, isang kaharian lamang noong panahon ni Haring David at ni Haring Solomon. Subalit pagkatapos ni Haring Solomon, na-divide na yung kingdom ng Israel. Merong Northern Kingdom at merong Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, nandoon yung Samaria. Doon sa Southern naman, nandoon yung Jerusalem. Doon sa Northern part, yung mga Samaritano, dahil malapit din sila doon sa border, sila ay nakipag-contract ng mga mixed marriages. No, nakipag-asawa doon sa mga dayuhan. Pero yung mga Hudyo, very particular po sila doon sa kanilang lahi. Dapat tayo lang, yung mga Hudyo lang, mga Israelita lang. Hindi ka pwedeng makipag-asawa sa iba. Bakit? Kasi i-consider kanilang marumi. I-consider kanila na natagalabas. I-consider kanilang outcast. Kaya nga ganun yung nangyari at pagtingin nila doon sa mga taga-Samaria, doon sa mga Samaritano. Itinuturing nila yun na marumi. Hindi sila nakikipag-usap doon. Pero narinig natin sa ating ebanghelyo, si Jesus pumunta doon sa Samaria. Si Jesus nandoon sa lugar ng mga itinuturing na mga makasalanan at outcast ng lipunan. Ganun pala mga kapatid, ano? Doon sa sandali na tila baga pagkauhaw doon sa sambayanan na meron sila dati. Doon sa panahon na kung saan pagkauhaw doon sa pakikipagkaisa sa unity ng kanilang bansa. Subalit si Jesus pumaroon para magkaloob sa kanila ng tubig ng buhay. At saan siya pumaroon? Doon sa balon. Doon sa balon. At si Jesus din ay nauuhaw. Ano ang sabi doon? Katanghaliang tapat. Kung kayo po kaya, no, iigib kayo ng tubig, anong oras kayo iigib ng tubig? Sa umaga, di ba? Bakit? Kasi lalo na kung disyerto, wala pa namang mga shade noon, wala mga bahay, yung balon, nasa gitna siya ng disyerto. Siyempre yung mga tao, doon sila sa umaga pupunta para na sa ganon maayos.
Pero doon din sa umaga, maraming mga tao pwedeng magkwentuhan, pwedeng magchismisan, di ba? Kapag halimbawa, kilala mo ba? Alam mo ba yung nangyayari sa kanya? Alam mo ba? Kilala mo ba itong tao na to? Pero yung babaeng Samaritana, nagpunta, katanghaliang tapat. Bakit? May iniiwasan ba siya? Meron ba siyang pinagtataguan? Ayaw ba niyang magpakita sa mga tao? May kasalanan ba siya? Meron. Sapagkat siya ay nakikisama doon sa hindi niya asawa. Ayaw niyang pag-usapan. Kaya nga kahit katirikan ng araw, pupunta ako doon sa balon para sumalok doon sa tubig. Di ba? Ano ang sabi niya doon sa Ebanghelyo? Bigyan mo na nga ako niyan tubig ng buhay para hindi na ako sumalok pa rito. Lagi ako sumasalok sa ganitong kainitan ng araw. Pero doon sa pagpunta niya, sa kainitan ng araw, katirikan ng araw, sino ang nakita niya? Si Jesus. Kahit doon sa sandali ng pagkukubli, kahit doon sa sandali na tila pag-aayaw niyang magpakita sa mga tao, pero ang paanyaya ni Jesus, sumalok doon sa tubig ng buhay na ipagkakaloob niya sa Kanya. Mga kapatid, lahat tayo na naririto ngayon ay mga binyagan. Tayo rin, bininyagan sa tubig ng buhay. At sinabi sa atin, binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tayo rin ay inaanyayahan na sumalok doon sa tubig ng buhay na iyon. Ano ang nangyari? Matapos makilala ng mga babae, ng babaeng ito at ng mga Samaritano si Jesus, sila'y nagbago, sila'y nangaral, sila'y naging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Yung simpleng pagkauhaw ay naibsan sapagkat ang kaloob ni Jesus ay hindi lamang simpleng tubig. Mga kapatid, sa kapaligiran natin ngayon maraming pagkauhaw. Pagkauhaw sa pagmamahal, pagkauhaw sa presensya, pagkauhaw sa oras, pagkauhaw sa pagkalinga. Kuminsan kapag tatanungin ko po yung mga kabataan, o bakit hindi ka nagsimba noong linggo? Kasi po walang oras sa amin ang aming mga magulang, hindi kami sinasamahan sa pagsisimba. Mga kapatid, nandun pala yung pagkauhaw ng mga kabataan sa presensya ng kanilang mga magulang. Pero hindi lamang yun, mga anak, no, yung mga bata at mga kabataan na natin dito ngayon. Kuminsan, ang mga magulang din natin nauuhaw sa ating presensya. Bakit? Saan nauubos ang presensya ng mga kabataan ngayon? Sa cellphone na lang, sa social media na lang. Hindi na nakikipag-communicate, hindi na nakikipag-usap. Pwede po ba na kapag halimbawa kakain kayo, kumain kayo ng sama-sama, at bitawan muna yung mga gadgets na yan para na sa ganon, yung pag-uusap, yung pagkukwentuhan, nandoon na naiibsan yung pagkauhaw natin sa isa't isa. Mga kapatid, sana po pagkatapos ng misa ngayon, sa misa kakatagpuin natin si Jesus. Sa misa naririto si Jesus. At sana tayong nakatagpo si Jesus, paglabas natin ng simbahang ito, tayo rin ay mangaral at magbahagi ng tubig na nagbibigay ng buhay para ang mga tao ay sumalok doon sa tubig na iyon. Pagsalok, medyo malalim yung ibig sabihin. Subalit ito ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Salok, halina't sama-sama tayo sumalok sa tubig ng buhay na si Jesus. Amen.